Philippine Alam Mahantos ang inyong tagapagkulat sa umagang ito. Ngayon, ating tatalakay kung mga sangkap o elemento na Pietro. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Pietro? Ang Pietro ay isang uri ng sining na naglalayong maipakita ang mensahe o kwento sa pamamagitan ng musika, pagsayaw at pag-arte at iba pang mga elemento. Ito ay kadalasang inananghan sa entablado. Ang mga sangkap o elemento ng Pietro, una, ang script. Ang script ang pinakapundasyon ng Pietro kung saan nakasaad ang mga dialogo, aksyon at mga eksena ng mga karakter. So, hindi naman sa ating kalaman kung ano ang script. Ito yung naglalamang ito ng mga dialogo, mga aksyon, ang mga maaaring mangyari sa loob ng isang eksena. Pangalawa, ang pangunahing tauhan o mga karakter. Ang mga tauhang gumaganap sa dula, sila ang nasisilbing naghatid ng mensahe ng kwento. Kapag sila yung parang bida o sa isang entablado o sa isang Pietro, sapagkat kung wala ang mga karakter o mga tauhan, parang walang buhay ang isang Pietro o walang buhay ang isang dula. Sapagkat sila yung naghatid ng mensahe o para mas maunawaan o mas maintindihan natin kung ano ang nais iparating ng kwento. Pangatlo ay direksyon. Ito ang gabay at pananaw ng direktor sa kung paano isagawa at ihatid ang dula. Kasama nito ang pagsasayos ng mga galaw, pagsasalita at pagganap ng mga aktor. Ito yung kung paano isagawa ng direktor yung paggagabay niya sa kanyang mga aktor. Halimbawa, kung paano sabihin o i-deliver ng aktor yung mga linya niya, kung ano yung gagawin ng direktor. Halimbawa, sasabihin ni direktor Coco Martina, ito yung gagawin mo, susundapin mo siya pagkatapos umiyak ka, mga bagay. Yun yung direksyon. Kung paano isasagawa ng direktor ang kanyang gabay sa kanyang mga aktor o mga artista na pinamamahalaan. Panglima is, pang-apat pala is ang entablado stage. Ito ang physical na lugar kung saan isinasagawa ang dula. Ito rin ay isang mahalagang elemento sa pagtatanghal at katakda ng mga lokasyon at aksyon. Ito yung lugar kung saan nagaganap ang pagtatanghal. Halimbawa, dito sa Paranaque JCC, may stage tayo dyan. So,
sila nagsasagutan, yung dialogo ay sabihin talaga sa mga script. Mahalaga na ang bawat dialogo ay tapat sa karakter at nag-aambag sa pagpapalalim ng kwento. Dapat itaguyod ang emosyon at layunin ng bawat tauhan sa pamamagitan ng mga sinasabi nila. So, panglima is pagtukoy sa setting. So, ang setting ay ang lugar at panahon kung saan nagaganap ang dula. Mahalaga ito dahil nakaka-apekto ito sa mood at atmosfera na nararamdaman ng mga manonood. Maaaring kasama ang mga detalye at oras, lugar at mga mangyayari upang magbigay ng konteksto. Pang-anim is ang pagtukoy sa konflikto. Ano nga ba ang konflikto? Parang ito yung konflikto ba? Yung pag-aaway or ano yung konflikto sa isang eksena. Ang bawat tula may isang kawalang konflikto na maaaring tungkol sa pagitan ng mga tauhan, laban sa kanilang sarili o laban sa kalikasan at lipunan. Ang paglutas ng konflikto ay isang mahalagang bahagi ng tula. So, pang-pito, paghahati ng tula sa mga eksena. Ang tula ay kadalasang hinahati sa mga eksena at kabanata. Ang bawat eksena ay may layunin at papel sa pagsulong ng kwento. Ang bawat eksena nagsisilbihan pa patungo sa kaunahing layunin ng tula. So, panghuli is ang pagsusuri at pag-ibig. Matapos isulat ang unang draft ng tula, mahalaga itong ripasuhin at itigit. Tingnan kung ang mga karakter ay may gustong development, kung ang mga eksena ay makita ang layunin ng kwento, at kung ang mga dialogo ay magkakatuhanan at kapani-paniwala. So, ang susunod is ang pagiging direktor na ikatalakay ni Carmen Lido. Ipagpatuloy natin. Ngayon, tapos na ni Binibining Bacalgos talakayin ang mga sangkap o elemento ng teatro. Dito naman tayo sa pagiging director. Kung ano ba ang kung paano ba ang magiging isang director. Una na dyan, ang pagpaplano o kabuang pagganap. So, nandito ang pagkilala sa tema ng mensahe. Ang director ay kailangang lubos na matuwaan ang mga tema, mensahe at layunin ng dulatas. Dito ipinapaabot niya ito sa mga aktor at ibang pang-membro ng production upang matiyak ang bawat elemento ng dula ay tumutugma sa mensahe. So, bilang isang director class ay kinakailangan na mas maunawaan mo ang tema, mensahe at layunin para mas maiabot mo ito sa mga actors maliwanag at maayos nilang i-deliver. At sunod naman class ang pagsuri ng script. Pinag-aralan ng director ang buong script. Tinitignan ang mga karakter
nila. At dito naman tayo sa pamumuno sa mga aktor. Pagbibigay ng direksyon o pagganap. Ang director class ang magbibigay ng direksyon sa mga aktor hinggil sa kanilang karakter at mga galaw sa bawat eksena. So, kinakailangan ng igay ang bawat aktor sa paraan ng pagbibigkas ng mga linya at kung paano ipahayag ang emosyon at intensyon ng kanilang karakter. So, bilang isang director, kinakailangan din i-guide niya ang mga kanyang mga bawat aktor sa paraan ng pagbibigkas ng mga linya. So, bilang isang aktor din, kinakailangan din daw niya i-guide ang kanyang mga aktor at actress. So, pangatlo is ang pamumuno sa mga aktor. Pagbibigay ng direksyon sa pagganap. Ang director ang nagbibigay ng direksyon sa mga aktor hinggil sa kanilang karakter at mga galaw sa bawat eksena. So, dito naman tayo sa pagsasanay at rehearsal. So, pinapamahalaan ng director ang proseso ng rehearsal. Dito tinitiyak ng director na ang aktor ay magiging komportable at kumpak sila mga papel at nagiging mas malinaw ang bawat eksena. So, kinakailangan din na mag-rehearsal ang mga actress at actor upang mas maayos at ma-ipresenta nila sa entablado na maayos. Kinakailangan din na pinapamahalaan ito ng director sa proseso ng rehearsal. At pang-apat class ay ang pag-ayos ng mga technical na aspeto. Pag-coordinate sa mga technical na miyembro. Kailangan din makipag-ugnayan ng mga director sa mga technical na miyembro ng production tulad ng mga set designer, lighting technicals, and engineers at costume designers. So, kinakailangan din ng isang director class na makikoordinate siya sa mga technical na miyembro kagaya ng mga designer, lighting, para mas maayos at walang salaban o walang makikita na mga kuwaba. Dapat patas na dapat pareha at walang mga technical na mangyayari para mas ipakita nila ito sa entablado ay maayos at maayos na maisagawa or ipapanood. At dito naman tayo sa pang-limang class, ang pagtatakda ng tempo at dinamika. Pagpili ng tempo ng dula. Ang director ang may hawak sa tempo ng dula. Kung kailan mabilis at kung kailan mabagal ang takbo ng kwento. So, bilang isang director, siya ang may hawak sa mga tempo ng dula. Kung ito ba ay mabilis at kung kinakailangan mabagal ang takbo ng kwento. Makaka-apekto ito sa emosyon ng mga nanonood at sa epekto ng bawat eksena. So, base sa panglima, pagtatakda ng tempo o dinamika ay makaka-apekto rin daw sa atin bilang manonood at bilang eksperto ng bawat eksena. So, makaka-apekto daw sa atin ito kung makapanood or manonood. At ang pang-anim class ay ang pagtukoy ng detalye. Pagpili ng mga detalye sa set, costume at props. So, ang mga detalye ng entablado, mga kasuotan at props ay malaki ang papel sa paglikha ng tamang mood o epekto ng dula. So, ang mga costume daw natin class, ang mga detalye at kasuotan or props ay mas mahalaga para mas maipalabas natin ng maayos o ipalabas natin sa entablado ng maayos ang ating ginawa. Para ang props at ang mga kasuotan o mga detalye ng entablado class ay mahalaga sa ating pagdadrama dahil ito ay nagbibigay sa atin din ng isang mahalagang papel para mas maunawaan natin mabuti o mas maipalawak natin ang ating pagpapakita sa manunood. Kasi ang isang props
Bilang isang director